napakagandang araw ng Lunes sa ating lahat dahil ang ganda ng move ng ating index. At of course, ng ating mga stocks din sa stock market. So, yung mga naka-entry last Thursday or Friday ay I think enjoying a green positions sa kanilang mga hawak na stocks ngayon dahil halos lahat yata umakyat. So, tingnan natin yung ating index. At I'm sure ito ay isa sa mga triggers kung bakit meron tayong gap up at nagkaroon tayo ng 6% na gain, 6.14% mga ka-retire rich. At napakalaking volume sa ating index ngayon. At sana magtuloy-tuloy na. And I believe ang mga triggers nito ay ang nangyaring announcement ni President Trump doon sa peace agreement between US and Iran. At tingnan natin yung mga headlines ngayon. So, dito sa Pilipinas, sabi sa bilyonaryo, headline nila, sana tuloy-tuloy na, PSEI posts biggest jump in years. At ito yung may mga malalaking jump sa kanilang mga prices ngayong araw na ito, Lunes. Sana magtuloy-tuloy. At dito naman sinabi nila na dahil nga sa US-Iran breakthrough at investor daw ay nag-rush back into risk assets. At yun na nga, meron tayong surge na 362.82 points at 6.14%. It's the biggest single day gain in years. At dito naman sa business world, ang headline naman nila ay PSEI jumps over 6% as US-Iran agreed to end war. Okay. So, sa global naman, dito sa CNBC, ang sabi, tingnan natin dito sa Asian market, talagang green lahat. Sa Europe, ito lang ang bagsak. Tapos sa US market, green lahat Dow Jones is an P500, Nasdaq. Talagang napakagandang araw ng Lunes sa mga investors. Lalo-lalo na yung mga nakaposisyon even before nangyari itong agreement na ito. So, dito naman sa aking maliit na portfolio sa pagtitrade. So, last time ay sinare ko sa inyo yung aking stock screening at meron akong dalawang stocks na na-scan at that time. That was Emperador tsaka yung DNL. And then, after that, nag-screen ako uli. And then, hindi ko na na-share sa inyo yon. I got also 2 additional stocks na aking minonitor. As you can see, si Emperador ay talagang nagkaroon ng 3.76% na gain at talagang nag-cross siya sa kanyang CCI. So, talagang buy signal siya nitong EOD, Yan yung ating sa ating mga tinatawag na mga buy signals. Nag-cross or is about to cross yung kanyang CCI, pero in this
case, itong si EMI ay nag-close siya na lumagpas na yung CCI. So, kung last tayo nag-entry, last Friday ay hindi naman po pwede. Dahil yung price is hindi naman above, kundi almost the same price siya sa closing price, yung value ng ating Alma line. Yung CCI naman, I think hindi pa siya nakalagpas dito. Pero yung volume niya, hindi ganun kasi kalaki, no? Prior volume niya ay, if you can see, hindi nga siya above average. Pero today, unang araw pa lang ng trading, ay meron na siyang halos kalahati na ng volume niya. Unang araw pa lang yan, ha, compared sa volume niya last week. Itong volume na to, one complete week, ay meron siyang halos kalahati na kagad in one day, no? So malaking volume yan. So bakit natin hindi siya napili na i-trade? Dahil ang kaya kong i-trade ngayon ay isang stock lang, dahil sa limited yung ating capital. So one reason is yung CCI niya ay over the backod na, no? So at the same time, risk wise, pwede pa naman siyang i-trade, dahil if you can see, 3% pa naman yung within 3 to 5% pa naman yung kanyang risk. So pwede pa siyang i-trade. Kung bumagsak man dyan, ay nasa 3%, 4% lang yung ating mailugi, no? So which is tolerable pa sa ating strategy na to. So nagpass ako dyan because of this reason. CCI is over the backod na. Ngayon, pangalawa is yung DNL naman. So si DNL, actually bet ko rin to eh. Last Friday pa ako gustong mag-enter nito eh. Dahil malaki yung volume, yung CCI niya is moving upward na, anticipation, malaki ang volume, may incoming na dividend, maraming pumasok para makakuha ng dividend. At gusto ko na pumasok dito pero naalanganin lang ako last Friday dahil may lakad ako eh. So I'm not able to come back at home on time at hindi na ako nagpupumilit. Pero ito sana yung bet ko at that time na entry. So ngayong araw na ito hindi ko siya tinrade dahil yun na nga, nag-gap up siya. So meron na siyang tolerable pa naman, 3%. Pero may vacuum kasi yan eh pag may gap up. So maaring yung mga orders na naiwan dyan, maaring magano yan eh. Maaring babalikan niya yan eh. So hindi ako enter sa stock na to. So next is yung Monday. Hindi ko siya na-trade, although okay yung CCI, kaso dalawang factors. Yung price niya hindi pa above sa ating Alma line, so hindi pa yan buy signal. Tapos diminishing din yung kanyang guys, no? Kanyang volume hindi naman above average, talagang mababa doon sa kanyang average. So walang masyadong volume ito. Although nagkaroon siya ng napakaliit lang na gain today at 0.14%. Si RFM naman, itong napili natin ay meron lang 0.91. So walang masyado siyang move, no? Unlike doon sa mga nagsisilakihang move ngayong araw na ito. Balikan natin, puntahan natin yan mamaya. Yung may mga malalaking movement at kung bakit hindi tayo nag-trade sa mga ganong stocks, dahil hindi naman natin alam na yan ay aakyat siya, na sure na aakyat ng ganong mga percentage, no?
So kung ano lang yung pasok sa ating setup, ay doon lang tayo. So in this case, CRFM nga. So reasons, yes, volume wise, medyo hindi rin naman ganun kagandaan, hindi rin above average, hindi rin nakatungtong sa average. At if you look at it, parang diminishing din. Pero ang CCI niya, maganda yung forma. Okay, pointing upward na, organic yung galaw niya paakyat, hindi yung sobrang steep yung kanyang upward movement. Dito naman sa kanyang candles, hindi naman siya nag-gap up. So close din yung price above sa ating Alma line. Tapos meron talaga siya mga successful na kalma in the past. So baga yung pag pumasok siya sa ating setup, sa pag nagbigay siya ng entry signal sa kanyang history kagaya nito, ay talagang nagkaroon ng pag-akyat yung mga prices right after na nagkaroon ng buy signal. At dito banda yung ating exit dyan, which is yung last niya. Kung naka-entry ka dito at the time, mayroong entry signal, pero ang kagandahan lang talaga, magaganda yung volume niya dito, guys. So ang nangyari, kung dito tayo nag-exit dito sa candle na to, merong 21%. Damn, ganda yan, no? At malinis yan, no? Talagang closing prices ay above sa Alma line. Talagang ginawa niyang support yung Alma line natin. Hanggang sa mag-breakdown siya rito, dyan na yung ating exit signal. At dito naman, ngayon, kung mag-cross siya ng tuluyan at bukas magkaroon uli ng green na candle, so maaaring mag-successful talaga ito at tuluyang pumasok sa ating setup. At kung hindi naman, meron tayong napakaliit na risk. Pag halimbawa ay bumagsak siya ng ganyan, meron na tayong lugi na 1.24%. Pag bumalik siya dyan sa area na yan, around 1% lang. So ito yung napili kong i-trade. And then, yun na nga, nakapag-enter na tayo. I thought it was Monday. So, sorry naman. Nagkamali lang. So, ayan. Yan yung ating unang trade. At masaya naman ako. Dahil unang-una kong trade. Unang-unang balik ko sa stocks trading. So, sana magtuloy-tuloy na itong aking pagbabalik. Sana maibalik ko yung momentum, no? Dahil sabi nga nila, pag continuous na 5 years kang mag-trade at nahanap mo yung trading system mo, which is nahanap ko na nga, ay yan na yung time na mag-umpisa ka ng magiging profitable trader, whatever the situation of the market, whether bull market pa yan or bear market pa yan, ay talagang magkakaroon ka ng or talagang profitable ka na. Diyan pa lang sana babawi, kasi yung first 5 years mo talagang tuition fee yan sa merkado talaga . So hindi naman lahat din na magiging profitable. Lalo na ako, more than 5 years, pero na-stop ako ng 2 years from 2019, 20, 21, 22, 23 ako na-stop. 4 years straight sana. 24, hindi ako nakapag-trade. 25. Ngayon pa lang bumalik ako 2026. Grabe, ang bilis ng mga buwan. One of the reasons is yun na nga, pinull out natin yung capital sa trading. Pangalawa, talagang bugbog talaga sa trabaho. Grabe.
ang tindi talaga ng pressure sa trabaho. So, ngayon, tingnan naman natin yung mga leaders nitong move na ito. So, sort lang natin by volume. So, may pinakamalaking volume ay si ICT. At meron siyang 5% na gain ngayon. Ang pinakalaking percentage gain yata ngayon ay si BDO. Meron siyang volume na 1.4. Napakalaki, no? BDO. Tingnan mo naman. Ang solid candle. So, kung titingnan natin sa weekly, hindi siya pasok sa ating setup last week. Kaya hindi natin nasagap ito during our filtering. So, wala nakakalam kung anong mga pwedeng i-investan, no? So, now, next kong gagawin is to record ang ating i-journal ang ating mga ginawa ngayong araw, which is ano naman yung entry natin sa RFM. So meron akong dalawang ano rito na i-share ko sa inyo. Una is yung PL Trades, yung ating unang journal. So, login lang tayo sa PL Trades. Medyo mahaba-haba yung ating vlog today. Dahil, as I said, ang ganda kasi ng merkado ngayon. So, ayan yung initial na puhunan natin. So, record entry. Isang open na trade lang at RFM, tapos number of shares 1,400. Ito automatic calculation na to eh. Entry price natin is 5.55 at ngayong araw na to both from wala ditong MyTrade kundi Abacus Securities ito eh. Yan. Okay. Hindi pala nailagay ng maayos yun. So, Abacus, ayan. Broker fee calculation. Ayan. So, add entry lang tayo. So, reason for buying is Kalma. Reason for buying natin is Kalma. Sa mukha natin lagi itong ano natin ha. Ayan. Okay, done. Average entry natin is 557. Dito sa aking pangalawang trading journal. So, ayan. Ito, yung journal ko ginagamit noon. So, ilagay din natin yung una nating entry. Alright. Palakihan natin para makita natin. RFM. Tapos, nag-enter tayo ngayon. Nag-enter tayo ngayon 15 June 2026. Yan. At hindi pa natin na-sell yan. Okay. Ang buy price natin ay 5.55. Tama ba? Tingnan ko lang dito. Yes. At ang binili natin na shares ay 1,400. Yan. 1,400. Hindi pa natin na-sold yan. At ang total cost price 7,793.18.
Yan yung total cost natin. Zero pa naman yung cost dahil hindi pa naman natin na ibenta. So for example, na ibenta natin ng same price, 5.55. At naibenta natin ng okay, yun yung ating journal muna. Market price sa ngayon ay makikita naman yan dito. $700. Ang market value niya ay 7770. Okay? 7,770. Ayan. Lugi ng 2318. Ayan, 2318. Yan yung loss natin. Ayan. So, kaganda ng report na yan, ganito. Nagre-reflect dito. Okay. Alright. Thank you, guys. Thank you so much for watching. I will see you next time. I will see you tomorrow, maybe. Let us see. Thank you so much.